Isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. At nawa po ay patuloy kayong nakikinabang at nabibless at ang ating pong pinag-uusapan ay patuloy pa rin po tayong nasa aklat ng Juan. Or we're talking about the themes in the Gospel of John. Titingnan po natin yung mga mahalagang paksa, mga tema na ating kapupulutan ng napakaraming mga magagandang aral. Nung nakaraan ay ating pong pinag-usapan ang ating pong pamagat nung nakaraan, Blessed are those who believe. Tinignan po natin yung tatlong letter P. We look at the persuasive testimony ng ating Panginoon Jesucristo. We look at the public testimony of many. At pinag-usapan din po natin yung personal testimony ng bawat isa sa atin. Na sa biyaya ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga personal na mga testimonya, we can also be a blessing to the people around us. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat magpapatuloy po tayo at titingnan natin kung paanong pinepresent ni Juan ang ating Panginoong Jesucristo as the Son of God, that He is our Savior, that He is our friend, He is our lover. Siya po ay nariyan lagi para sa bawat isa sa atin. Kung na-miss nyo po yung pag-aaral na yon, muli po inaaniyan ko po kayo, you can visit our social media pages at pwede nyo pong balik-balikan, aralin, reviewin kasi napakaganda po niyan. Makakatulong po yan sa paglago ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at pagkaunawa sa aklat ng Juan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatang Fulfilling Old Testament Prophecies. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob ng 3 points na napapanood din naman sa Hope Channel. Salamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat malaya at patuloy po nating nagagawa ang paglilingkod na ito. Naging abalaman po tayo sa maraming mga pagkakataon, mapapansin po ninyo kung saan-saan nagpupunta ang inyong lingkod, ngunit sa biyaya po niya we are able to sustain this program. And we hope to do the same doon po sa mga ibang mga program pa po nating ginagawa. Kaya lamang po talaga nitong mga lately ay talagang medyo nagkaroon tayo ng hindi magandang pakiramdam. At tayo rin naman po ay naging sobrang abala. And by God's grace, we hope and pray that we can fully recharge and recover so we can continue serving you through our online ministry. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpe-pray at nagsosupport sa ating gawain na nagiging dahilan upang tayo po ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsama at patuloy nyo pong sinusubaybayan at isinishare itong ating pag-aral na ito. Mga kapatid, grabe, praise the Lord po, no? Yung invitation natin to do some reactions and share sa ating video, grabe po, it's reaching so many people. I am so blessed. Ang dami ko pong mga na-meet ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo na kung saan ay, mga kasama po natin, of course, makakaintindi ng Tagalog, kung nasan man po silang parte ng bansa. I'm very happy to know na napaglilingkuran po namin kayo. At maraming salamat po doon sa mga kaibigan, mga kapatid, na nagsishare, na nagiging dahilan, kaya marami ang nararating ng ating programa. At patuloy ko po kayo naniyan, pakishare nyo po, no? Paki-react kayo dyan, mag-like lang kayo, mag-heart kayo dyan. Makakatulong po yan so we can spread the news to a lot of people. Alam nyo, meron din po akong mga short clips na sinishare, na ginagawa, na ito po ay maaring maging inspirasyon sa mga kaibigan ninyo, mga hindi nakakakilala sa Panginoon, o maaring nakakakilala sa ating Panginoon pero nakapanghihinaan ng loob. You can also share those short clips na hopefully maging blessing po sa kanila.
itong mga ating binabahagi. So muli po mga kaibigan mga kapatid, pakishare nyo naman, i-share ninyo, mag-react po kayo, i-send nyo through messenger, i-post ninyo sa mga groups at marami pang iba. And hopefully by God's grace, we'll be able to reach more for the glory of God. Amen? At muli po, gusto ko pong aniyahan kayo na patuloy na samahan kami sa mga programang ating ginagawa. Muli po, kung kayo ay unang pagkakataon nakakasama namin, paki-like, paki-subscribe nyo po ang ating mga page at ang ating mga channel. So muli po maraming salamat sa inyo pong mga prayers. Salamat po sa mga kapatid, mga kaibigan na nagbubukas ng kanilang mga tahanan para tuloy-tuloy na makapaglingkod po tayo at makapunta tayo sa mas marami pang mga lugar. Purihin ng ating Panginoon Diyos. And I hope and pray na magkaroon pa po ng opportunity to visit you again, to pray for you, to share with you some things from the Word of God, and also to train yung mga bagay po, especially when it comes to digital evangelism. So muli po maraming salamat. At ngayon po, hingin po natin ang pangunguna ng banal na spirito sa ating gagawing pag-aaral. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, maraming salamat po. Tunay pong napakabuti ninyo. Kay Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, maunawain, Diyos na nag-aaruga sa bawat isa sa amin, at kailanman ay hindi niyo po kami pinababayaan. Salamat po na muli kaming mag-aaral ng inyong mga salita. Nawa po mga bagay na aming mga mapag-aaralan, mapapakinggan, mababasa ay makatulong upang mas lalo po kaming makakilala sa inyo. Panginoon, ang mga bagay na aming mababasa sa aming mga sarili, maaari pong mahihirapan kami. Ngunit alam po namin sa biyaya, sa inyong pagmamahal, sa kalakasang nanggagaling sa inyo, wala pong imposible. Kaya naman po, mahal na Diyos, sinusuko namin ang aming mga sarili sa inyo. Pangunahan niyo po kami. Maraming salamat po sa pangalan aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid, at patuloy po nating pinag-uusapan ang aklat ng Juan. At patuloy nating tinutuklas sa mga magagandang tema, nakapupulutan natin ng aral, at tulad po ng aking binanggit, ang pag-uusapan natin ngayon ay fulfilling Old Testament prophecies, na nawa po ay mas lalo nating ma-enjoy, manamnam, at mas lalo nating gustuhin pa na pag-aralan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alam naman po natin, sa New Testament, most of the things that you can read in the New Testament can be found in the Old Testament. Kasi during that time, ng ating Panginoon Jesucristo ay nabubuhay kasama ng kanyang mga disipulo, ang ginagamit po nilang Biblia o salita ng ating Panginoong Diyos na kanilang pinangahawakan ay walang iba kundi ang lumang tipan. And that's why there are many things in the Old Testament that speaks of Jesus Christ, that leads us, that points us to Jesus Christ. Yan po ang titignan natin ngayon. Kaya ang babasahin po natin, itong text na ito na nasa John 5:36. Ang sabi po ay ganito, "But I have greater witness than John's, for the work which the Father has given me to finish, the very work that I do, bear witness of me that the Father has sent me." Okay? Ang ganda ng text na ito. And if you can still remember, I think that's lesson 1 or 2. We talk about Jesus, itong John chapter 5, yung meron siyang mga witness na minention that speaks of who He is. At ang sabi niya po dito, yung kanyang mga ginagawa, nagpapakita na ang Ama o ang Diyos ay pinadala siya. That the Father in Him and siya po ay iisa. Na sila po ay united, that sila po sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, makikita natin ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Hindi na po natin pahabain, patatagalin. We will go now to our 3 points na nawa po maging madaling paraan para ma-summarize itong pag-aaral natin ito, maging madaling paraan para maunawaan po natin, maging madaling paraan para ma-share natin sa mga tao sa ating paligid at ma-internalize natin itong mga bagay na ito. And if ever, as you read the scripture, and I'm inviting you to read the scripture, ulitin ko po mga kaibigan, mga kapatid, do not rely sa anumang mga programa. We're happy that you're joining us, you're inspired, na natutuwa po kayo sa mga pag-aaral nating ginagawa, but you have to go back to the Word of God. Kayo po personally. Kasi bakit? Yun po ang magbibigay ng growth and fire to your faith. That's why the Bible says, "O taste and see
that the Lord is good. Okay? Titikman mo sa iyong sarili. Hindi pwedeng natikman ng iba, happy ka na lang doon. Lalo na pagdating sa relasyon sa ating Panginoong Diyos, you need to taste it for yourself. You need to read it. You need to grow in Christ. Amen? Okay, so kung may mababasa po kayo, meron kayong mapupulot na leksyon, of course, as always, i-share ninyo dyan sa comment box kung nanonood kayo sa social media. Kung kayo naman nakikinig sa radyo, nanonood sa television, isulat po ninyo para po nang sa ganon, sa susunod na may pagkakataon na magkaharap o magkasama-sama, ang mga magkakapatid, magkakaibigan, o itong topic na itong pag-uusapan, you have something to share. Meron kayong may babahagi. I-share nyo po yung mga mapupulot nyong iba pa. And again, ang mga isi-share ko po dito is based on my own reflections, based on my readings, and hopefully by God's grace ay maging blessing po sa inyo itong aking ibabahagi. Again, ang first point po natin, ang linagay ko po dito, as we look at fulfilling Old Testament prophecies, gusto ko pong tingnan natin yung word na miracles. Okay? From the very beginning, we have pointed out na yung mga miracles, yung mga signs, is helping us to see who Jesus is. But at the same time, may mga signs and wonders na in reality ay maaari ring gamitin ng kaaway. And that's why, noong mga nakaraan nating pag-aaral, ine-emphasize natin, if it's clear that it's coming from the Lord, it should lead us to Him. Kung ang mga mirakulong ito, nilalayo tayo sa ating Panginoong Diyos, nilalayo tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, then we need to reconsider it. We need to really look at it. We need to really study it and prayerfully search for answers. Kasi kung nilalayo tayo sa ating Panginoon ng mga nararanasan nating mga mirakulo at kahit na mga pagpapala at mga blessings, mga kapatid, it could be that it's not really coming from the Lord. Let me read this one. The signs and wonders in and of themselves were not proof of His messiahship, because many prophets, sometimes false ones, also performed miracles. John did not record the signs because they pointed to a great miracle worker only. The signs that John wrote about had the unique character of pointing Jesus as the Messiah and to show that He indeed came from God the Father Himself. Okay? Ang purpose ni John in writing all these miracles, especially when he is connecting it to the Old Testament, or even when Jesus, ang ating Panginoon Kristo, ay kino-quote ang mga Old Testament scriptures every time He performs miracles. Ang point ay para nang sa ganun madala tayo sa pagkakilala kung sino siya, at hindi lamang po yun, makilala natin at makita natin na ang Diyos Ama, God the Father, sent Him. And that they are one. And no wonder, nung kausap niya si Philip, di ba? Ang sabi niya, sinatanong nila, nasan ba ang Ama? And then sabi ni Jesus Christ, nakita nyo ako, nakita nyo ng Ama kasi why? It's the very essence of God. Yung character ng ating Panginoong Diyos can be seen in Christ because they are one. They are united. Okay? They are one in purpose, one in their desire to save humanity. Okay po? So, yung mga miracles, ulitin ko po, from the very beginning, pinag-uusapan natin yan. The miracles helps us to see who really Jesus is. But at the same time, we need to be careful. Kung itong mga miracles na nawi-witness natin, nakikita natin today, is leading us away from the Lord, then we need to reconsider. Ang lagi ko nga po sinasabi, yung mga blessings, Kung yung mga blessings natin, nagiging dahilan para ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos, then mga kapatid, mga kaibigan, it could be na nagagamit ng kaaway. Well, posible, nagaling talaga sa ating Panginoon yung mga blessings na natatanggap natin. Pero ginagamit din ng kaaway para nang sa ganon, makalimot tayo sa ating Panginoong Diyos. Pero malinaw po sa pinag-usapan natin ngayon, kahit mga mirakulo, pwedeng gawin ng kaaway. Ibig sabihin, kahit ang mga blessings, pwedeng ibigay sa atin ng kaaway. Pwedeng ibigay sa atin para nang sa ganun, mailayo tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. And that's why we need to check. Although we're talking about miracles, we can talk about blessings so that everybody can relate. Okay? When we look at blessings, lahat naman tayo marahil natatanggap na blessings. Ang tanong,
Ito ba ay dinadala tayo sa malalim na pagkaunawa at pagkakilala kung sino si Kristo? O ito'y dinadala lamang tayo sa paglayo at pagkawalan ng panahon sa pag-aaral ng salita niya? Okay? Kasi ulitin ko po, the miracle's purpose is to bring us to a deeper knowledge of who Jesus is. Who God is. Ito nga, basahin natin sa John 14, 10 to 11. Ang sabi ganito, "Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the work. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the work themselves." Ayan malinaw na sinasabi na ating Panginoon Kristo at maging sa aklat ni Juan na ang purpose nitong mga mirakulong ito, makita po natin ang pagiging united, ang pagkaisa ng Ama at ng Anak. And that's why, let me read this again. Let me just read this. The purpose of Jesus coming was to do the work of the one who sent Him, in order that these works might be made manifest to the world. That is, He came to do the work that the Father sent Him to do, and the works that He did testified clearly that He was from the Father. So, in reality, dinadala tayo ni Kristo sa pagkakilala sa Diyos. Pinapakilala niya yung Ama, yung Diyos na nagmamahal ng lubusan sa bawat isa sa atin, that He's willing to send His Son so we can understand. Parang ganito lang po yan Halimbawa, pag tayo po ay gustong mag-reach out sa mga, let's say, sa mga bata, di ba po ang mangyayari pag minsan ay, ako po, to be honest with you, last time I was in Indonesia, I was given the chance to preach there. Tapos tuwing morning, hindi ko alam yung magiging audience. Tuwing gabi, mga adult yung aking pong audience. Tuwing morning, binigyan po ako ng time. I was invited to do a week of prayer. Hindi ko alam na yung aking kausap ay mga bata, mga grade school, grade kinder, grade 1 hanggang grade 6. Aba mga kapatid, makibinaamin ko sa inyo, napakahirap. Kasi you have to speak their language. You have to speak in a way that they will understand. Yung mga stories, yung na-prepare kong sermon is for adults. So I have to recalibrate. I have to really check it out. Check and evaluate kung ito ba ay mag-fit dito sa mga batang ito. And so, para maintindihan nila, ang ginawa ko po mga kaibigan, mga kapatid, I focus on storytelling. Okay? I use stories in the Bible, and aside from using stories in the Bible, I made it sound interesting. I tried to research words na maiintindihan nitong Generation Alpha, yung generation ngayon na mga kabataan. Kasi bakit po mapapansin ninyo, pag nag-uusap yung mga kabataan ngayon, may mga bagay sigurong hindi na kayo maintindihan, lalo na po sa mga adult, Kahit nga ako, na millennial, pagdating doon sa mga hindi ko na maintindihan. Generation C, may mga ilang salita na hindi ko na maintindihan. And so, in order for them to understand, I have to go down, or not really go down, but I have to adjust myself, learn their language, learn what will interest them, so I can present the gospel in a way that they will understand. Bakit ko sinasabi yan? Ang point, mga kaibigan, mga kapatid, yung atin pong Panginoong Diyos, para maintindihan natin kung gaano niya tayo kamahal, ipinadala niya ang kanyang anak. At pagkatapos, gumawa ang ating Panginoong Kristo, kumilos at nagsalita ng mga bagay, gamit ang ating lingwahe, hindi ang ating lingwahe, kundi yung lingwahe nung panahon na yon, kung nasaan siya, para nang sa ganun, maunawaan ng tao kung gaano kamahal ng Diyos tayong lahat. Okay? Ganun pong ginawa ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Kumbaga, laging ang ilustrasyon dyan, nasubukan nyo na ba? Ito, subukan ninyo mamaya, Kausapin ninyo ang langgam. Nasubukan nyo na ba? Aba, pag sinubukan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, huwag nyo lang gagawin ng maraming tao. Kasi pag maraming tao nasa paligid mo, ang mangyari isipin sa'yo ay nawawalan ka na ng bait. Kasi bakit pag kinausap mo ang langgam, di mo maiintindihan. Parang ganun ang sitwasyon natin, mga kapatid. And that's why God needed to send His Son, Jesus Christ, para nang sa ganun maintindihan natin what kind of God
He is. Kaya ang sinasabi natin, Panginoon Kristo, sa aking mga ginagawa, sa aking mga mirakulo, ang totoo nito, hindi lang for the purpose of healing you or giving you relief or peace. Ang point para nang sa ganun, madala kayo sa pagkaunawa that I am sent by the Father, I'm doing what He wants to happen. At ano yun? Ang mensahe nito, gusto ng ating Panginoong Diyos maging maayos ang ating mga buhay. Gusto ng ating Panginoong Diyos tayo maging masaya. Gusto ng ating Panginoong Diyos tayo magkaroon ng pag-asa. Gusto ng ating Panginoong Diyos makita na tanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang matatagpuan ang pag-asa ng ating kailangan. Amen? Yan ang point of all these miracles. And that's why, remember, I think the very first lesson we talk about the signs that points the way. Okay, we talk about the miracles that points us to who God is. Sinong ating Panginoong Diyos? Anong klaseng Diyos siya na nagmamahal sa bawat isa sa atin? Kaya po ulitin ko po, mga kapatid, mga kaibigan, maaaring may mga nanonood sa atin ngayon. Naka-experience kayo ng mirakulo. But if it's not leading you to Jesus, if it's not leading you to a deeper relationship with God, mga kapatid, you need to reevaluate and check. Kasi ulitin ko po, maging ang kaaway, maaring gumawa ng mga mirakulo. Mapapansin niyo yan sa sanlibutan ating ginagalawan. May mga mirakulo na ang nangyari, dinadala tayo sa pagkalayo sa ating Panginoong Diyos. May mga mirakulong nararanasan na sa halip na pag-aralan ng salita ng ating Panginoong Diyos, hindi na pinag-aralan ng salita ng ating Panginoong Diyos. May mga mirakulo kayo, mapapanood nyo sa telebisyon, na nababalita pa ng mga nangyayari na nagiging dahilan para hindi natin sundin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. May mga mirakulo sa paligid natin na nangyayari na nagiging dahilan para nang sa ganon magduda tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, if that is the case, then we need to reevaluate and once again be reminded that the miracles na ginagawa ng ating Panginoong Diyos should lead us to a deeper and closer relationship with God. Pero, ito, posible rin naman, tulad nitong mga nangyari sa Bible, that the miracles, the blessings are in reality coming from the Lord. But, ang mga tao are too blind to accept it. The people are too blind, too nearsighted, na ang nakikita lang po nila ay yung mirakulo at hindi nila nakikita yung purpose behind kung paanong ito ay dinadala dapat sila sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo mga kapatid, minsan, yan yung aking minsan sinasabi sa aking mga kasama. Alam niyo yung mga emails, yung mga sulat, at marami pang iba, you need to really read it and see, what's the message really pointing to. Minsan kasi, we're too focused on just reading the words without realizing that in those words, there's a message behind na gustong iparating sa atin. Okay? Kaya po, ulitin ko mga kapatid, number 1, as we look at fulfilling Old Testament prophecies, we're looking at miracles. At we understood ng purpose ng miracles is for us to be pointed back to God. Para nang sa ganun, makita natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang po yun, para makita natin, maalaman natin na tunay ngang ang ating Panginoong Jesucristo was sent by the Father, that they are one. Na sila mga kaibigan, mga kapatid, ay united. At sa pagtingin natin sa ating Panginoon Jesucristo, nakikita natin ano ang gusto ng Diyos mangyari sa ating mga buhay. Gusto ng ating Panginoong Diyos na tayong mga ligtas, magkaroon ng pag-asa, mapuno ng pag-ibig. Lalo na sa mundong ginagalawan natin ngayon. Maraming mga heartbroken, maraming mga depressed, maraming mga naghahanap ng kaligayahan na akala nila'y makikita nila sa bagay ng sanlibutan, not knowing that it's only God who can fill our empty hearts, who can give us that joy that will never end. So number 1, we look at the miracles. Number 2, let's go at the second letter M, the message. Okay? Ano yung message? Ang sabi po ni Jesus Christ sa John 5:39-40. Again, we're talking about fulfilling Old Testament prophecies. Kaya po yung message,
no other than the message of the Scripture. Ang sabi sa John 5:39 to 40, you search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. But you are not willing to come to me that you may have life. Ito po, lagi itong ginagamit, itong John 5:39. It is being used most of the time to encourage people to read the Bible. Search the Scripture. Nagpo-focus lang dun sa you search the Scripture. But in reality, John 5:39 is a rebuke to those who are already reading the Bible. Why? It's a rebuke because ang sabi ng ating Panginoon Kristo, paraphrasing it, binabasa nyo ang salita ng Diyos. Akala ninyo sa pamamagitan niyan, meron kayong buhay na walang hanggan. No. Ito ay nagpapakilala sa akin. Bakit? Yung pananaw ng mga leaders during that time, dahil hawak nila ang salita ng ating Panginoong Diyos, dahil hawak nila ang Biblia, ang iniisip nila automatic, they have access to the eternal life. Dahil doon sa libro, dahil doon sa scrolls, dahil doon sa hawak nilang salita ng ating Panginoong Diyos, ang iniisip nila dahil doon, automatic they have eternal life. Ang sabi natin Panginoon Kristo, nagkakamali kayo. Hindi yan ang purpose niyan. Ang salita ng ating Panginoong Diyos ay dapat dalhin tayo sa pagkakilala kay Kristo. At sa pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo, naroon ang buhay na walang hanggan o nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Amen? Okay? So, John 5:39 is in reality a rebuke na pwedeng basahin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pwedeng memorize natin, pero hindi nababago ang ating buhay. Pwedeng nababasa natin, pero hindi natin nakikilala ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, malinaw na sinasabi, ng banal na kasulatan, that you may be reading the Word of God, pero walang transformation na nangyayari sa ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, this is a very important point na dapat nating bigyang pansin. Not because we're reading the Scripture or we have the Scripture, automatic, kilala natin na ating Panginoon Kristo. Kasi dapat, the more na we read the Scripture, the more we are transformed. The more we get to know Jesus, the more we get to know who God is. So dapat ang salita ng Diyos, dinadala tayo sa pagkakilala kay Kristo dahil na kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, as you read the Scripture, dapat tayong lahat, lalong lumalalim kay Kristo at nababago ang ating mga buhay. Lalo tayong nagiging maibigin. Lalo tayong nagiging mapagpatawad. Lalo tayong nagiging maunawain. Maging ang mga salita natin. Maging ang mga pinopost natin sa social media, mga giligilaw na mga kaibigan, mga kapatid, nagpapakita ng pag-ibig. Minsan nalulungkot ako, nakikita ko po sa social media, ang nangyayari, yung mga pamamaraan ng ating pakikipag-usap, mga pagpo-post, ay mga bagay na sometimes hindi nakakakitaan ng pagmamahal ng ating Panginoon Kristo. Kasi bakit? Gumagamit ng mga panlalait ng mga salita, gumagamit ng mga salita na nagle-label sa tao, minsan yung pangalan papalitan pa, at marami pang iba. Tapos pag may mga nakakaaway, nagpaparinig sa social media, minsan, alam niyo, magpo-post sa social media, ang purpose lamang para patamaan yung kung sino man yan. Minsan, nasa social media, hayagan talaga, magpo-post ng mga bagay na masama at hindi maganda. Mapatid, I'm just connecting it to our daily lives. Ang point ko po, the more we read the Scripture, the more we get to know Jesus. And the more we get to know Jesus, the more we are transformed. And the more we get to know Him, the more we are transformed and we are becoming like Him. Amen? Lalo tayong nababago. Nagiging mas maingat tayo sa mga ating sinasabi. Nagiging mas maingat tayo sa ating mga kilos. Kaya nga po, di ba, yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, sinisita, sinasabihan ng ating Panginoon Kristo. Kasi bakit? Ang tingin nila, porkit alam nila ang Biblia, sila lang ang magaling, sila lang ang marunong. Tapos nilalait nila yung mga iba. Minsan nga, nagpray pa sa temple, ang sabi ng isa, buti na lang Lord, hindi ako katulad niyan. Yan, magnanakaw yan. Yan, masama ang gawain yan. Ito, ganyan. Pero yung taong nananalangin, ang sabi na lang niya, patawarin niyo po ako, Panginoon, ako'y makasalanan. So, again mga kapatid, the message is clear.
that the scriptures should lead us to Jesus. Naalala ko po nung bago ako mananampalataya, I was too focused in knowing the facts. Too focused. Until now, I love knowing the facts. Until now, mga kapatid, I love reading, I love studying, gustong-gusto ko po yan. Pero ang nangyayari, mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, nung ako po'y nag-uumpisa, I was too focused in knowing the facts, and then I realized na I'm not growing in my relationship with Jesus. Na I'm not growing in my relationship with Jesus. Anong pruweba dun? Ang pruweba dun, mga kapatid, parang lalo ko naging mainitin ng ulo, lalo ko naiinis, lalo ko nagagalit, tapos mas madali akong alam mo yun, pag may konting problema, ang bilis bumabagsak. And so I changed, mga kapatid, reading the scripture. The Lord, the Holy Spirit, yun na, mga kapatid, I praise the Lord for the Holy Spirit who never stops on knocking on our hearts, calling on us, helping us to understand His purposes for our lives. Ang ginawa ko, mga kapatid, I started reading the Bible for the purpose of knowing Jesus. Until now, again, ulitin ko po, I love facts. Until now, I love knowing details about the scriptures. Gustong-gusto ko yan. Pero mga kapatid, it should lead us to a deeper and closer relationship with Jesus. At si Jesus, nung inaaral niya yung Bible, nung pinepresent niya sa mga leaders, church leaders, they cannot understand why, because they are so absorbed of themselves na wala silang panahon, kahit na meron silang salita ng Diyos, hindi sila dinala sa pagkakilala kay Kristo. And this can also happen to us. Baka, alam yun, pinagmamalaki pa natin, lahat ng version ng Bible meron tayo. O baka sa bahay natin, meron tayong 50 Bible. Maganda po yan. Pero kung ang Biblia yan, hindi nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay at tulad ng mga Pariseo, madali tayong mainggit, madali tayong magalit, madali tayong yung mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa. At tulad pa nito, nung nangangaral na si Jesus Christ, sa halip na sila matuwa, ang gusto nila ipatayin ng ating Panginoon Kristo. If we have that feeling, mga kapatid, the more we need to go back to the Bible and see who God is. Amen? The more we need to go back to the Bible and see who Jesus is. Why? Because when Jesus started to explain to them the Bible, pinapaliwanag ni Jesus na itong mga bagay na ito, itong mga nakasulat dito, yung mga ginagawa kahit sa Old Testament is pointing to Jesus. Look at John 3:14. Ang sabi po dyan, and Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Yung kwentong yan, mababasa nyo sa Numbers 21:5-9. Ulitin ko po, Numbers 21:5-9. Anong nangyari doon? Di ba kinakagat sila ng mga ahas, namamatay silang ginawa, may ahas na linagay sa kahoy at tapos itinaas ni Moses at tuwing tumitingin sila doon, sila ay nagiging maayos. And so sabi ng ating Panginoon Kristo, in reality, yung pangyayaring yan, ipinapakita rin na ang Son of Man, ang anak ng Diyos o si Jesus Christ, will be lifted up and everyone who looks at Jesus Christ will be saved. And so, pinapaliwanag ngayon ng ating Panginoon Kristo, itong gustong mensaheng iparating niyan. Okay? Ito ang gustong mensaheng iparating niyan. Ano pa? Ang sabi sa John 19:37. Marami pong text ito, Pero konti lang ang ating gagamitin. Ang sabi sa John 19:37, they shall look on him whom they pierce. At yan, mababasa natin sa Zechariah 12:10, Zechariah 13:6, nandun yan, nakalagay sa Old Testament, at mangyayari sa ating Panginoon Kristo. At marami pang iba, pati yung pagkapanganak niya sa Bethlehem, yung mga propesiya about sa magiging bebetray sa kanya. Nandoon po lahat yan. Maraming mga bagay na nakasulat sa banal na kasulatan, and that's why pag binasa nyo sa Luke, si Anna and si Caiaphas, ano po nangyari sa kanila? When they saw the child, talagang they have nothing but praises and thanksgiving and blessing, kasi bakit po? They know from the scripture that it's referring to Jesus Christ. They understood. But it's possible among the majority that they have the Bible, they have not understood that it's leading them to Jesus Christ. Ito po, mga kapatid, mga kaibigan, this is an opportunity for me to remind everybody. We need to go back to the scriptures.
We need to go back to the Word of God. Huwag tayong basta ang aasa sa mga paliwanag. Again, mga kapatid, ang mga paliwanag nakakatulong, nakaka-inspire, pero dapat po katulad ngayon, nanonood kayo sa amin, nag-aaral tayo, magkakasama, pero dapat after po ninyong mag-aral, after po ninyong makinig, babalik kayo sa salita ng Diyos at pag-aaralan nyo po ng inyong sarili. Okay? And sasabihin ng iba, ang hirap po si Pastor, hindi ko maintindihan. Ang mangyari dun mga kapatid, you need to ask for the Holy Spirit. You need to ask for God to lead you and help you in understanding His words. Kasi tandaan nyo mga kapatid, ang binabasa ninyo mga bagay na banal, hindi natin maiintindihan sa ating mga sarili ang mga bagay na banal dahil tayo ay mga makasalanan. We need the power of the Holy Spirit, we need the power of God to help us understand His words. Pero mga kapatid, ibabalansin nyo rin. Hindi rin po ibig sabihin yan, hindi na kayo makikinig sa iba. O hindi na kayo makikinig sa mga aral. Kasi minsan ganun naman na nangyayari sa iba. Ay hindi, ako na lang mag-aaral ng Bible, wala ako pakialam sa iba. Tapos nung tinuturuan na ng tama, tinuturo na yung tamang pagkaunawa, tinuturo na yung tamang konteksto, yung tamang pamamaraan. Ayaw nang maniwala kasi ang tingin na, hindi, ako lang dapat, kaya ko na ng sarili ko, nag-survive naman ako on my own. Ayaw na makinig naman. Mga kapatid, ayaw na, parang ang dating na ngayon, siya lang ang laging tama. Okay? Gusto niya, siya lang lagi ang alam mo yun, yung pagkaunawa niya ang tama. Mga kapatid, the more we get to know Jesus, the more we will grow. We will be humble. We will be working together for the glory of God. Amen? So, ito po, no, makikita nyo po, pinopoint sila ng ating Panginoong Jesucristo at maging ni Juan, sa kanyang mga sulat, binabalik sila at tayong lahat, at lalo na po nung panahon nila, yung mga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pinapaliwanag niya yung nakasulat sa Old Testament, how it is being fulfilled in the life of Jesus. Tingnan nyo sa John 1:45, yung comment ni Philip, we have found Him whom Moses in the law and also the prophets wrote. Okay? So, ayan, naiintindihan na kaunti na ni Philip. Ayan, nakita na namin, ito pala yung sinasabi ni Moses at ng mga propeta na darating. Ibig sabihin mga batid, the message of the Old Testament should lead us to Jesus Christ. Should lead us to an understanding of who God is. Ano pa sabi sa John 1:23? He said, I am the voice of the one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet said. Ayan po, mababasa nyo naman yan sa Isaiah 40 verse 3. Okay? So, ano nangyari po? Yung fulfillment from the Old Testament, it's happening in the New Testament. At ito yung pinapaliwanag ng ating Panginoon Jesucristo sa mga tao. Hindi porket you're reading the Word of God, hindi porket you have the Word of God, hindi porket you have all the versions and all of that, ay posible nang makilala mong Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, we need to, once again, go back and see. Ang pagbabasa ba natin ng salita ng Diyos, dinadala ba tayo sa pagkakilala sa Kanya? O baka ang ending, mga kapatid, tulad ng sinabi sa banal na kasulatan, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, tagal nyo nang kasama ako, pero hindi ko kayo kilala. Diba? Sasabihin sa huling panahon, Lord, nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu. Nagpagaling kami. Nag-crusade kami o nag-evangelism kami ng napakadami. Lord, sinacrifice ko yung buong sahod ko. Lord, ay yung trabaho ko, sinakripisyo ko. Pero ang ending, sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kasi bakit mga kapatid? We did all of that not because of our knowledge of God and not because of our love for Jesus. Kasi it's possible to be doing the right things for the wrong reasons. It's possible to be doing ministry for the wrong reasons. And ulitin ko mga kapatid, you can start right. Tama ang reason mo sa umpisa and end wrong. Okay? 'Di ba? Parang ano yan simple lang na ilustrasyon yung nagsimula ka, talagang ang heart mo, paglilingkod mo, nasa yung puso mo, talagang gusto mo lang mag-serve sa ating Panginoong Diyos, and then later on, ang nangyari po, pinasukan na ng kaaway na hindi natin napansin na ang motive na pala natin, sarili natin. Ang motive na pala natin, posisyon natin. Ang gusto na natin, magstay sa position. Kaya nangyayari, naninira na tayo ng kasama natin, ng kapwa natin. Hindi natin matanggap pag tayo hindi na-elect o hindi tayo napipili.
sa isang trabaho, sa isang function sa church. Mga kapatid, posible na ganito ang mangyari. Now, we are starting it right, but we're ending it wrong. Kasi bakit nabulag tayo sa mga bagay ng sanlibutan na nalimutan natin the very purpose why we are here is because Jesus loves us and Jesus died for us. Amen? Kaya, basahin ko po ito. Not just John, but Peter, Paul, Matthew, Mark, Luke, and all the New Testament writers, under the inspiration of the Holy Spirit, time and again stress how Jesus Nazareth's life, death, resurrection, and ascension to the throne of God are fulfillments of the Old Testament prophecies. Yung Word of God na kanilang binabasa, dinadala sila ngayon sa pagkakilala who Jesus is. Kasi bakit? Isa-isa na-unfold sa kanilang mga mata ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. And the more they are seeing that in reality, it's pointing them to Jesus Christ. Amen? So, ito po mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Ito po ang gusto nating iparating dito sa second point natin, yung message. Yes, the scripture is very, very important. We need to read it. But we need to be clear of the message. And the message is, it should point us back to God. It should point us back to Jesus. It should point us back to Him. Kailangan nakikilala natin siya. Ano po? Parang ganito lang yan. Posible, na-realize ko mga kapatid, posible talaga. Posible na you've been together with somebody for so long and yet hindi ka niya kilala. O kaya, 1 taon na, 2 taon, 3 taon na kayo magkasama, tapos bandang huli, hindi talaga kilala. Kasi bakit? Sometimes, mga kapatid, we focus on the outside. Hindi natin nakikita yung mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. O lalo na, dito nga, meron pang scripture na pinupoint sa ating Panginoon Kristo at pinapaliwanag pa ng ating Panginoon Kristo. And yet, the Pharisees, the Sadducees, the leaders, the scribes, the high priests, the lawyers, teachers during that time, many of them won't accept Him. They have the Word of God, they have the Scriptures, they have the Old Testament, pero hindi nadala sa pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Kasi bakit? Meron silang ibang pananaw ng tagapagligtas. They were so absorbed about the idea of throwing the Roman Empire, throwing that power, and gaining that throne, that rightful throne for them. And that's why in John 2:22 it says, "Therefore, when He had risen from the dead, His disciples remembered that He had said this to them, and they believed the scriptures and the word which Jesus had said." Grabe mga kapatid, ano? Kumbaga ang point, nung umpisa, somehow, naiintindihan nila unti-unti lang, pero bandang huli, mga kaibigan, mga kapatid, ang nangyari po, dun na lamang, naintindihan completely, nung nakita nilang nag-unfold, nung namatay ang ating, let's say, ganun din, di ba? Nung namatay ang ating Panginoon Kristo at nabuhay na maguli, they were still struggling to understand. But then later on, through the power of the Holy Spirit, ang nangyari po mga kapatid, mga kaibigan, ay naintindihan nila kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Kaya nangyari po dun sa text, sinasabi po dun, nung siya'y nabuhay, dun lamang naalala ng mga disipulo at nagsimula silang maintindihan na yung mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon Kristo mula sa Old Testament, that's pointing to Him, that's the only time that they realize na yun palang sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. And I hope and pray, mga kapatid, that as we read this, as we read the Scriptures, it should point us to Jesus. Makilala natin ang ating Panginoon Kristo. Hindi lamang tayo mag-focus sa ating mga sarili. And the third point that I want to share, the reason why many people, and possible, mga kapatid, sa ating mga nagbabasa at nag-aaral ngayon, posible rin mangyari po sa atin. Huwag tayong masyadong magpaka-sigurado na parang ang dating, sila lang yan, ako, kilala ko. Mga kapatid, we need to pray for the Holy Spirit to evaluate us, show us. Baka mamaya tayo rin nagkakamali. Kasi bakit po? Yung third letter M natin is mindset. Yung first, we talk about the miracles. Number 2, message. And number 3, the mindset. Bakit po?
Kasi mapapansin po natin, all throughout the book of John, isang tema doon, hindi naniniwala. May naniniwala, pero may malaking portion, may malaking grupo na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa John 10:24 to 25, this is because of their mindset. How long do you keep us in doubt? Yan ang sabi ng mga nagtatanong kay Jesus Christ. If you are the Christ, tell us plainly. Sabihin mo na lang na ikaw si Christ. Jesus said, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Ayan. Kumbaga, lahat na ng miracles, lahat na ng sinasabi, lahat na ng ginagawa ng ating Panginoon Kristo, and he's even quoting Old Testament texts. And yet, the question of those who do not want to believe is that, how long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Kristo, sinabi ko na sa inyo, pero ayaw ninyong maniwala. Ayaw niyong tingnan na itong mga kilos, yung aking mga ginagawang mga mirakulo, yung aking mga ipinapangaral is in reality pointing to the truth that I am the Christ. That I am sent by the Father. And that we are one. We are united. We want to let you know of this message. We want you to understand so that you will be saved. But because of that mindset, they were not willing to accept. Kaya, alam niyo mga kapatid, yung tao na talagang ayaw nang maniwala, hindi na maniniwala. Bigyan ng example. Alam mo yung tao na talagang nagdududa na lang sa'yo. Nagdududa na lang. Hindi ko alam kung na-experience nyo na yan. Yung kahit anong sabihin mo, ayaw nang maniwala, kahit nagsasabi ka ng totoo. Kasi pag ang tao, pinili niya ng hindi maniwala at magduda, kahit anong sabihin mo pa, kahit totoo lang ang sinasabi mo from the very beginning, hindi maniniwala sa'yo. Lagi ka pang hahanapan niya ng mga mali. Iko-connect niya yung mga pangyayari sa paligid na hindi naman naiintindihan ano yung mga nangyayari hindi naman naiintindihan kung ano talaga yung lahat na nangyayari sa mga bagay-bagay ng iyong buhay o ng mga bagay-bagay sa paligid mo. Ganun na nangyari sa mga Pariseo, mga kapatid. They were not willing to accept. Why? They were so caught up in their own traditions and philosophies that even with Jesus right before them, they won't believe. They won't believe, mga kapatid. Kahit nandun na ang ating Panginoon Kristo sa harapan nila, pinapaliwanag sa kanila, sinasabi ng ating Panginoon Kristo ang katotohanan sa kanila, pinapaliwanag sa kanila, they are not ready to receive and accept. Why? Because they were caught up with their traditions and philosophies. Kumbaga, fix na yung kanilang isip. Fix na yung isip nila, hindi kami maniniwala sa ating Panginoon Kristo, kay Kristo. Hindi na kami maniniwala sa paliwanag niya. We have our own point of view. We have our own understanding. No, we will not accept His explanation. Ganun nangyari. Nakaka-relate ba kayo? O di ba pag minsan tayo rin ganun, pag may nagpapaliwanag sa atin, nagsosorry, ayaw nating maniwala, sasabihin natin, ay, hindi naman totoo yan. O kaya naman minsan may nagpapaliwanag sa atin ng salita ng ating Panginoong Diyos, ayaw nating maniwala. Naalala ko pag minsan, pag nag-uusap po ako sa mga may mag-asawa, ang lagi ko pong tinuturo sa counseling, always give the benefit of the doubt. Minsan na mangyayari yung asawa, magsosorry, dahil, halimbawa, na late. Ayan, siguro lahat naman, nakaka-relate dyan. Na late, may usapan na mag-meet, na late. Ang nangyari, sinabi ng lalaki, pasensya na talaga, na late. Kasi ganito yung, hindi ko sinasadya, ganito yung nangyari. Sasabihin niya ni babae, naku, hindi mo lang talaga pinapahalagahan. Ganun lang. Kumbaga, kahit anong ipaliwanag na sabihin ng lalaki, nagsusorry na nga itong asawang lalaki, minsan, o kahit si asawang babae, baka sabihin naman dyan, yung lalaki lang inaano ko, pareho babae at lalaki, kahit nagsusorry, minsan we do not want to believe. Kasi bakit? We are fixed sa ating mga pag-iisip, no, ito ang ginawa mo. Ito nangyari. Hindi mo binigyan ng halaga yung usapan natin na magkikita tayo ng ganitong oras. Ang point, mga kapatid, baka tayo rin naman, we're so caught up with our traditions and philosophies. Yung ating mga sariling pananaw at pagkaunawa na ayaw na nating makinig. Alam mo yun, minsan ang nangyayari pag ganito, ang tagal ko na
na nangangaral at yan ang aking ipinapangaral. Hindi ko na matatanggap yung panibagong itinuturo mo. Pero in reality, mga kapatid, hindi naman panibago yung tinuturo. Kinokorek lang yung kanyang maling pagkaunawa ng matagal na. Minsan ganun po. Minsan meron ako naalalang isang elder ng church na naging very close ko, mga kapatid. And sadly, itong ating elder ng church ay medyo siya ay nagkasakit at ngayon po ay patay na. Pero hindi ko malimutan yung nangyari po na one time, he was quoting with me Ellen White's writing, and then I told him, Kuya, ito po ang paliwanag dyan. Ito po ang tamang pagkaunawa dyan. Hindi po ang ibig sabihin niyan ay ganito. Kasi ito po yan, pag pinignan ninyo yung konteksto niyan, pwede ko kayong basahan pa ng isang quotation niya na hindi naman, na kumbaga parang ang dating hindi magkaakma. Parang hindi mag-harmonize kasi magkaiba yung sinasabi. Pero ito po yung konteksto niyan. Ito yung sitwasyon niyan. Ito yung ganito niyan. At ang sabi niya sa akin, ang tagal ko nang ipinapangaral yan. Ikaw lang ang nag-correct sa akin. Sabi niya sa akin, mga kapatid. At ang sabi ko naman sa kanya, ay praise the Lord po. Na tayo po ay nagkasama at meron po kong pagkakataon ma-share sa inyo at para mas lalo pang maliwanagan at mas lalo pang lumalim ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos at pagkaunawa natin dyan sa salitang yan. Alam niyo, mga kapatid, after nun, akala ko, ang mangyayari dito sa ating elder ay sasama na ang loob sa akin dahil dahil na-correct natin yung kanyang maling pagkaunawa doon sa na dati niya pang ipinapangaral. Alam niyo, after nun, mga kapatid, we become very close. Ang nangyari, he opened his heart at ang sabi niya, ngayon ko lang, sabi niya, sana noon pa, meron na palang nagsabi sa akin na ganito pala yan. Ganito pala yun. Nung inaral niya rin mismo, mga kapatid. Nung sinare ko sa kanya yung quotation, inaral niya mismo, sabi niya, sana noon pa. Mali pala yung aking pagkapaliwanag. Noon pa sana. Mga kapatid, I hope that we will have that kind of attitude. Especially when it comes to the Word of God. Especially when it comes to the preaching of the Word of God. That we will always be humble and ready to help each other. Of course, may mga pagkakataong hindi tayo magkakaunawan. Magkakaiba yung mga paliwanag pag minsan, nangyayari po yan. At alam ko po, palagay ko even now, may mga tao na iba-iba yung mga paliwanag, nalilito tayo pag minsan. But again, mga kapatid, with humility, with Christ in our hearts, we will help each other and grow in love. Hindi tayo magmamalaki, hindi tayo magyayabang. Ganon din po tayo sa pagtrato natin sa ating mga kapwa. Lagi nating bibigyan ng pagkakataon ang biyaya at pagmamahal at pagpapatawad sa ating mga puso. Kasi bakit po? Ang ating Panginoong Diyos, siya'y nagmahal ng lubusan sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi tuloy ng ating Panginoong Kristo sa kanila sa John 8:23, you are from beneath. Kumbaga, this is a metaphor na kumbaga sinasabi na kayo ay hindi nakakakilala sa akin. Kayo'y parang tagasunod ng kaaway. O sabihin na natin tagasunod ng kaaway kasi ayaw ninyong makinig. Ayaw ninyong maniwala. Kahit na sabihin ko ang katotohanan. Mga kapatid, nangyari na ba sa inyo yan? You're trying to let them know, understand your situation, but they do not want to believe. Wala ka na magawa. But of course, Jesus Christ, He's the one who said this. Sabi niya, you are from beneath. Siyempre, pag tayo, mga kapatid, of course, Jesus Christ is all-knowing. He says this with love. Pag tayo, baka mapatid, pag sabihin natin to, baka sabihin natin ng paggalit, hindi maganda. So, ang point ko, mga kapatid, ang concept na ito is in 2 Timothy 3:5. Having a form of godliness but denying its power, from such people turn away. They have the form of godliness. Nakikita sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga paglilingkod, but in reality, they deny the power of the Holy Spirit in their lives. They are not willing to humble themselves. They are always busy being right. Okay? Mga kapatid, again, there's nothing wrong with being right. Walang masama. Pero sometimes, how we proclaim what's right, how we say what's right, how we show what's right, is completely wrong. Sometimes ganun po nangyayari. Okay? So, that's why, mga kapatid, we are being reminded to have the mindset of humility, to have the mindset of openness, to have the mindset of Jesus Christ, that He humbled Himself so He can save us. So He will die on the cross
for us. To have that mindset that we're open to the leadings of the Holy Spirit to talk to us. Kaya nga po, ang dulo, sabi si John 1:10, itong dulong text na gusto kong basahin, He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. I hope that this will not be the conclusion of our journey. That siya nagpunta dito, siya gumawa ng mundo, pero hindi siya nakilala ng sanlibutan. I hope and pray that all of us will grow in our knowledge and in our faith in Jesus Christ. Nawa po'y na-bless kayo dito po sa simpleng pag-aaral na akin pong ibinahagi sa inyo at nawa po'y patuloy na lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Again, we talk about 3 points. In fulfilling Old Testament prophecies, we look at the miracles, the message, and the mindset. Nawa po'y na-bless kayo. Let's bow our heads, let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan ngayon. Maraming salamat po sa mga paalala. Tunay pong Diyos na mapagmahal, mapagpatawad po kayo at kayo Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Lord, patawarin niyo po kami sa mga panahong hindi kami naging open, sa mga panahong pinairal namin ang pagiging sarado ng aming mga isip. Tulungan niyo po kami na sa paglago ng aming pagkakilala sa inyo, mas lalo po kaming magiging bukas sa pakikipag-usap, pakikipagtalakayan, at kung may mga pagkakataon man na nagkakaiba ang aming mga pananaw, tulungan niyo po kaming daanin ito sa pag-ibig. Napahintulutan ng pag-ibig ng aming Panginoon Jesucristo maghari sa aming mga puso. Tigilan namin ang mga masasamang mga salita, masasakit na salita, panlalait at paglilabel sa mga tao. Makita ang aming Panginoon Jesucristo na kahit na kami pagminsan, Panginoon, ay merong mga pagkakaiba sa pagkaunawa. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang gagabay sa amin upang nang sa ganon, ang pag-ibig po ninyo ang maghari at mardala kami sa tamang pagkaunawa ng inyong mga salita. Lord, nilalapit ko rin po, tulungan nyo rin po kami to practice the same principle sa pakikipag-usap, pakikipagtalakayan, at maging sa mga taong nakakasakit sa amin. Tulungan kami maging mapagpatawad, maunawain, at tulungan kami, mahal na Diyos, na laging bigyan puwang ang pag-ibig, ang pagpapatawad sa aming mga puso, tulad ng inyo pong ginawa sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na tunay na kayo Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, at tulungan niyo po kaming lagi lamang tumingin sa inyo. Tulungan niyo po kaming isuko ang aming mga buhay sa inyo. Tulungan niyo kaming makilala pa kayo ng lubusan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y nakinabang, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po'y pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nating maranasan ngayon at magpakailanman. At muli po, maraming salamat sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa ating ministry. Pakishare po, pag-react po kayo, mag-post kayo, mag-like kayo, mag-share kayo, mag-heart kayo dyan. Makakatulong po yan to spread the news. Once again, thank you very much. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na pag-aaral. God bless you all.